Isang maulan na araw mga kababayan. Sa mga oras na ito patuloy pa rin po tayo makararanas ng pag-ulan, dulot po yan sa bagyong Isang at ang hanging habagat o southwest monsoon. Ayon po sa PAGASA mga kababayan, mabagal po ang kilos ng bagyong Isang sa bilis na 15 kilometers per hour. Kaya po maulan pa rin sa ating bansa. May taglay pa rin na hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit po sa gitna at may pagbugso na hanggang 90 kilometers per hour. Marami-rami po ang ulan na dala ng bagyong Isang mga kababayan kaya mag-ingat po tayo sa mga banta po ng pagbaha at sa pagguho ng lupa sa ating mga lugar. Samantala, patuloy pa rin po ang epekto ng hanging habagat o southwest monsoon sa ating bansa na siyang nagdudulot rin ng mga pag-ulan sa ating bansa. Ayon po sa PAGASA, ang mga pag-ulan na ating nararanasan sa ating bansa ngayon ay epekto po yan ng pinagsamang hanging habagat at ang bagyong Isang. Yung mga pag-ulan na nararanasan sa Palawan at Visayas, dulot naman po yan ng hanging habagat at ang trough ng bagyong Isang. Samantala, may panibagong binabantayan na naman ang PAGASA na bagong low pressure area na papalapit sa Mindanao. Sa mga oras na ito, nasa loob na po siya ng PAR mga kababayan. Ang mga pag-ulan naman po na nararanasan natin sa Mindanao ay epekto po yan ng trough ng bagong low pressure area na papalapit sa Mindanao. Ayon po sa PAGASA, mababa pa naman po ang tsansa na maging bagong bagyo ang naturang low pressure area na binabantayan nila. Subalit, patuloy pa rin po nila itong babantayan kung ito man ay magiging bagong bagyo sa mga susunod na araw. Samantala, sa mga oras na ito at sa mga susunod pa po na oras, papalabas o papaalis na po sa kalupaan at patungo na po sa West Philippine Sea ang bagyong Isang. Subalit, patuloy pa rin po tayo makararanas ng mga pag-ulan dahil ayon po sa PAGASA, may kalakihan o malawak po ang bagyong Isang kaya hagip pa rin po tayo ng kanyang trough o kanyang buntot. Kaya may mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon, Palawan at Visayas. Kasama na po ang epekto ng hanging habagat o southwest monsoon. Kaya lagi pong paalaala ng PAGASA sa ating lahat mga kababayan, lagi po tayong mag-ingat sa banta po ng pagbaha, sa pagguho ng lupa, lalong-lalo na po sa malalakas na pag-ulan. Para po sa makatotohanan, narito po ang karagdagang update sa bagyong Isang at sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Mula po ito sa DOST PAGASA mga kababayan. Pakinggan niyo po mabuti mga kababayan para malaman niyo po ang magiging lagay ng panahon sa inyong mga lugar. Patuloy na tumatawid po dito sa may Northern Luzon ang nasabing bagyong Isang. Taglay ang hangin pa rin na 55 km per hour malapit sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 90 km per hour. At may kabagalan po ang pagkilos ito west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Kung mapapansin po nila, may makakapal na kulay puti associated po yan sa malalakas na mga pag-ulan o makakapal na ulap. Malaking bahagi ng Northern and Central Luzon directly affected po ng nasabing bagyo. Dito naman po sa Metro Manila, sa may pating Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, natitirang bahagi pa po ng Southern Luzon, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region, asahan din po ang mga pag-ulan sa susunod na mga oras dahil yan sa southwest monsoon or hanging habagat na unti-unting pinalalakas nitong si Tropical Depression Isang. Base po sa latest track ng PAGASA regarding kay Tropical Depression Isang, pagdating naman sa kanyang lawak, nasa roughly 400 kilometers po yung kanyang diametro. So ibig sabihin mula dun sa gitna, nasa around 200 kilometers yung layo niya mula dun sa sentro, nahagip pa rin po ng malakas na hangin yung malaking bahagi ng northern and even dito rin po sa may central Luzon. Kikilos po ang bagyo westward sa susunod pa na 3 hanggang 4 na araw. So within the next 12 hours, ini-expect po natin, nandito na siya sa may coastal waters po ng La Union and Pangasinan. So inaasahan namang lalabas ng ating PAR ang Tropical Depression Isang either late morning or early afternoon. Bukod pa dyan, meron po tayong minomonitor na low pressure area naman
dito po sa may ating eastern portion ng Philippine boundary. Nasa layong 1,010 kilometers east of southeastern Mindanao. Base sa ating analysis, maliit pa rin ang tsansa na itong low pressure area ay maging isang ganap na bagyo po sa susunod na 3 araw. Pero inaasahan po natin na magpapaulan ang low pressure area dito sa may silangang parte po ng Visayas and Mindanao sa susunod na 2 araw, particular na sa may Eastern Visayas, Caraga and Davao region. At pagdating naman po sa hindi direktang epekto nitong si Bagyong Isang, possible pa rin in the next few days, meron pa rin po tayong pabugso-bugsong hangin dulot ng southwest monsoon. Calabarzon, Mimaropa, Zambales, Bataan, Metro Manila, Camarines Norte and Camarines Sur, Catanduanes, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Burias Island, meron din mga gusty conditions, down to Dinagat Island, Southern Leyte, Surigao del Norte and Camiguin, kahit malayo po sila sa bagyo, meron pa rin pong epekto ng southwest monsoon. At para naman po sa lagay ng ating panahon, mas kakaunting lugar na lamang yung magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon at yung trough nitong si Bagyong Isang. So dito sa may Ilocos region, lalo na sa may Pangasinan, maging sa Benguet, ilang bahagi ng Central Luzon, lalo ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga and Bulacan, Metro Manila, medyo makulimlim pa rin ang panahon sa umaga, down to Cavite, Batangas at malaking bahagi ng Mimaropa. Asahan pa rin po yung mga light to moderate with the times heavy rains, lalo na sa morning, then bahagyang ihina na pagsapit po ng tanghali, and then sa hapon, meron na lamang mga localized thunderstorms. At sa ating mga kababayan po sa Palawan, patuloy ang epekto nga nitong southwest monsoon or habagat. Sa mga lalabas po ng bahay, make sure na meron tayong dalang pananggalang sa ulan, especially payong. Habang dito naman sa Visayas, malaking bahagi na po ang mag-i-improve ang weather conditions, mababawasan na yung mga pag-ulan. Yung mga pag-ulan din po, hindi na ganun kalalakas, apart from the localized thunderstorms. Pero pagsapit ng hapon, ilang areas pa sa may Summer Island na magiging maulan, as well as Southern Leyte dahil dun sa paparating po na cloud clusters na dala ng low pressure area. At sa malaking bahagi po ng Mindanao, asahan yung makulimlim na panahon umaga pa lamang sa may Caraga and Davao region, dulot ng trough ng low pressure area sa may silangan po ng Mindanao. At aasahan din ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms simula late morning hanggang sa gabi po yan. At para naman po sa ating lagay ng karagatan, wala pa tayong nakataas na gale warning, pero dahil po dun sa Bagyong Isang, aasahan po natin yung hanggang 3 metrong taas na mga pag-alon pa rin sa malaking baybayin po ng Northern Luzon sa susunod po na 12 oras. So ibig sabihin, equivalent po yan sa hanggang isang palapag ng gusaling taas na mga pag-alon sa malayong bahagi ng Pampanga. Delikado po ito for small and medium-sized na mga vessels. Samantala, dito naman sa baybayin ng Mimaropa and Western Visayas, 1.5 hanggang 2.5 metrong taas na mga pag-alon po ito. Delikado pa rin sa ating mga kababayan na nangingisda. Habang sa natitira ng baybayin ng bansa, aasahan po natin yung 0.5 hanggang 1 metrong taas in general na mga pag-alon. Yan po muna ang ating weather update sa Bagyong Isang, mga kababayan. Huwag niyo po kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito para lagi po kayong updated. Muli po, ito po ang balita sa bansa na nag-uulat sa lagay ng ating panahon sa ating bansa sa tulong ng Pag-asa na nagsasabing, hanggat magkakasama tayong lahat, may pag-asa.